Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Vice President Jojo Binay, Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Florencio Abad, Senator Frank Relon, Senator Gardo Angara, Deputy Speaker Maria Isabel Climaco, Representative Telma Almario, Majority Floor Leader Neftali Gonzales, Chairman of the Appropriations Committee Joseph Emilio Abaya, honorable members of the Cabinet, honorable members of the House of Representatives, Governor Alfonso Omali, other local government officials present, civil society groups and partners for development, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Mulat sa pool pa lamang po, nilinaw na natin ang ating agenda. Kaunlaran, hindi lamang para sa ilan, kundi para sa nakakarami, kundi sa lahat po ng ating kababayan. At hanggang sa ngayon, hindi pa rin po tayo natitinag o nanlalambot sa pagpapatupad ng ating panata para sa mas malawak na katarungang panlipunan. Narito po tayo ngayon para patuloy itong panindigan at para ito'y pondohan at isakatuparan sa pamamagitan ng pambansang gugulin para sa taong 2012. Kanina lang ay nasaksihan ninyo ang ating paglagda sa ating budget. Ang pinakamaagang pagsasabatas sa taunang budget mula nang mabawi natin ang demokrasya noong 1986. Tunay pong makasaysayan ang araw na ito. Kaya naman, nais ko magpasalamat sa makagalang-galang nakasapi ng Kongreso sa pamumuno ni na Senate President Enrile at House Speaker Belmonte. Katuwang sina Senate Finance Committee Chair Frank Trilon at House Appropriations Chair June Abaya. Kung hindi dahil sa kanilang maagap na pagkilos at higit sa lahat, kung hindi dahil sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa mga prioridad ng mamamayan, hindi po tayo makakarating sa puntong ito ngayon. Siyempre, nais ko rin pong pasalamatan ang mahuhusay at masisipag nating kawani sa mga kagawaran at ahensya, partikular na ang mga taga-Department of Budget and Management, na masusing naganda sa panukalang budget at nagdepensa nito sa Kongreso. Noong ika-27 ng Hulyo ngayong taon, isang araw matapos ang aking State of the Nation Address, inihain natin sa Kongreso ang panukalang Results-Focused Budget of 2012. Sa pamamagitan nito, sinikap nating maipagpatuloy ang mga reformang nasimulan na natin. Mariin natin sinabi, ang paggugol na matuwid ay diretso sa tao. Nakatuon po tayo sa isang simpleng paninindigan na ang bawat pisong ginagasta ng pamahalaan ay napapakinabangan ng mamamayan lalo na ng mahirap. Sa paraang tuwiran, agaran at makabuluhan kaya naman itinutok natin ang 2012 budget sa mga prioridad ng ating social contract with the Filipino people. Para magawa ito, muli natin ginamit ang zero-based budgeting para ilipat ang pondong dati nasasayang sa mga walang saysay na programa patungo sa mga prioridad ng mamamayan. Edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong maitatawid at pagdating ng panahon, maiahon sila sa kahirapan. Hinati-hati din po natin ang mahigit kumulang 150 bilyong lump sum funds sa mga tukoy na programa at proyekto. Di gaya na nangyari sa nakaraang administrasyon kung kailan kay dali nitong nabukulan ng kung sino-sino. Ngayon po, simula pa lamang ay alam na kung saan ilalaan ang bondong ito. Bukod sa mga ito, siniguro po natin mas malaking bahagdan ng pambansang guhugulin ang nakalaan sa mga riyon. Mula 38% patungong 44% at higit na lumago ang budget na nakalaan para sa Visayas at Mindanao. Patuloy po natin binibigyan prioridad ang mga serbisyong makapag-aahon sa mga kababayan natin sa kahirapan. Nakalaan ang mahigit 30% ng pangkalahatang budget natin sa social services sector na nagkakahalaga ng 568.6 billion pesos. Bahagi nito ang Pantawid Pamilya Pilipino Program na pinaglaanan natin ng 39.5 billion pesos
upang maabutan natin ng conditional cash transfer ang 3 milyon sa pinakamahihirap na pamilyang kababayan natin. Katuwang nito, patuloy tayo nagpupundar sa kakayahan at kinabukasan ng ating mga kababayan. Hinigitan na natin ang nakalaang budget para sa basic education. Ang Department of Education ay magkakaroon ng 238.8 billion pesos sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa hanay ng mga kagawaran, at tutustusan nito ang mga pag-empleyo sa 13,000 bagong guro, pagpapatayo at pagpapaayos ng mahigit 43,000 silid-aralan at iba pang kinakailangan para masiguro natin ang dekalidad na edukasyon sa mahihirap nating kabataan. At gaya po ng taunang nangyayari mula nang umupo tayo sa pwesto, dumagdag din po ang pondo para sa ating mga state colleges and universities. Gayun din po ang Department of Health sa pamamagitan ng 44.4 billion pesos ng budget nito sa 2012, magkakaroon ng health insurance subsidy ang 5.2 million beneficiaries sa ating pinakamahihirap na kababayan. Makakapag-empleyo ng dagdag na mahigit 13,000 doktor, nurse at kamadrona sa kanayunan. Makakapagtayo ng mga rural health facilities, lalo na ang mga ligtas na paanakan at iba pang kritikal na serbisyong pangkalusugan. Higit din po natin tinutustusan ang mga infrastrukturang susuporta sa paglago ng ating ekonomiya at paglikha ng trabaho. Halos 255.2 billion pesos, mahigit 33% ang itinaas kumpara sa kasalukuyang taon ang ipupundar natin sa infrastructure and other capital outlays. Mga kalsada, tulay, paliparan, daungan, sistemang pang-irigasyon at iba pang infrastrukturang pang-agraryo, mga pambalakid sa bahat, pagguho ng lupa at iba pa. Tinututukan natin ang hangarin natin na ang bigas sa Pilipinas isasayang ay dito rin itatanim, aanihin at bibilhin. Paraan din po ito para mabigyan ng makabuluhang kabuhayan ang mahihirap na magsasaka sa kanayunan. Ang Department of Agriculture ay magkakaroon ng budget na 53.3 billion pesos sa susunod na taon. Mas malaki na mahigit 50% kumpara sa kasalukuyang budget upang maatim natin ang produksyon ng 18.57 milyong metro toneladang palay sa taong 2012. Ang maganda po dito, ang pondo ay mananatili sa loob ng Pilipinas upang lalong pasiglahin ang ekonomiya, sa halip na mapunta sa ibang bansa at magpayaman ng iba. Ang bawat pisong ating gugulin sa susunod na taon ay sisiguruhin nating magdudulot ng konkreto at masusukat na resulta na mapapakinabangan ng mahihirap nating kababayan. Sa kabila nito, may mga nagsasabi pa rin po, dahil daw po sa reforma, buwabagal ang paggastos ng pamahalaan. Ang sa atin lang po, aanhin ang paratsa-ratsadang paggastos kung hindi naman napupunta ang pera sa dapat itong puntahan. Sa tuwid na landas, ang mga proyekto ay dekalidad at hindi nabubukulan. Ang nakikinabang ay ang taong bayan. Gayunpaman, batid po natin ang patuloy na pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya. Kaya kailangan na dito sa ating bansa manggaling ang paglago. Tinitiyak po natin ngayon sa pagpasok ng 2012, mas mabilis nating maipapatupad ang mga programa at proyektong pinupondohan ng ating pambansang budget. Inataso ko na po ang mga kagawaran at ahensya natin na simulan ng asikasuhin ang pagpapabidding at pagkontrata sa mga proyekto, lalo na ang infrastruktura. Inaasahan po nating mahigit kumulang 140 bilyong pisong halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura ang masisimulang ipatupad pagpasok ng Enero. Kasabay nito, inatasan ko na rin po silang bilisan ang pagpapatupad sa kanilang mga proyekto sa ilalim ng 2011 budget. Para suportahan ito, inatasan ko na rin ang DBM na siyasatin at baguhin ang mga prosesong nagpapabagal sa pagpapatupad sa mga programa at proyekto. Patuloy po tayong naghahanap ng makabagong mga paraan para mga benepisyo mula sa kaban ng bayan ay mapabilis ang dating kay Juan de la Cruz. Inatasan ko po ang kabinete sa pamumuno ng Economic Development Cluster na bumuo na isang sistema kung saan mabibigyan pabuya ang mga ahensyang mabilis at maayos
magpatupad ng kanilang mga programa at proyekto at mapaparusahan naman ang mga ahensyang mabagal at mga-aksaya sa paggastos. Ididiin ko lang po, hindi lamang bilis ng paggastos sa sinusukat natin dito, kundi ang mga aktual na resulta ng paggastos. Mula sa mga kilometro ng kalsadang dapat nilang ilatag hanggang sa nivel na kalidad ng kabuhayan ng mga komunidad. Gaya po na lagi ko idinidiin, ang inyong gobyerno ay nakatuntong sa matibay na batayang prinsipyo, katarungan sa bawat aspeto ng lipunan. Alam po ninyo kumikilos na tayo upang maisakdal ang mga namumuno ng baluktot o nakiapid sa mga tiwali. Sabay po nito, sagisag ang budget na ito ng pang-araw-araw at pangmalawakang aspeto ng katarungan. Ang pagsigurong walang Pilipinong naiiwan na ang bawat isa ay may pagkakataong magsikap upang maabot ang kanilang mga adhikain. Na ang sistema ay hindi lamang para sa makapangyarihan, kundi umaaruga din at lalo na sa mga nasa laylayan. Palalo ko lang po sa ating mga kagawaran at ahensya. Tayo po ang nasa frontline ng pagbabagong kultural ng pamahalaan. Nakabantay po ang taong bayan sa atin. Kaya tiwala akong ilalantad ninyo sa publiko na maliwanag ang inyong mga gastusin. Tunay nga po, makakamtan lang natin ang katarungan kung ang mga nasa poder ay nananagutan sa mga naglukluk sa kanila. Pananagutan ko po iyon. Pananagutan ko sa milyong-milyong naghalal sa akin noong Mayo ng taon 2010 at sa milyong-milyong kababayan nating patuloy na nagbibigay tiwala sa ating panunungkulan. Sa mga pamamagitan ng Results-Focused Budget of 2012, kasama ang buong pamahalaan, sinasabi ko sa inyo, ang pera ninyo ay gugugulin para sa inyong kapakanan. Ang bawat piso nito ay handa naming panagutan. Kayo pa rin ang aming mga boss. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat.